Hello guys, for today's video pala natin ngayon ay manghuhuli tayo ng isda gamit yung tinatawag na kawel dito sa Occidental Mindoro. Ayan guys, ito yung sima nila. Tapos ito pa yung isa kasi dalawang sima lang yung nakatali dito. At syempre, hindi mawawala yung ating balsa. Isinampay namin siya sa malaking bato kasi kanina high tide kaya pwede siyang anurin kung siya nasa lapag lang. Dahil excited na ako, tera na sa laot. Guys, ang oras pala natin ngayon ay 3 PM. Sa ganitong oras, lalo't paghapon, mababaw na yung tubig niya. Kasi nung isang linggo guys, umaga naglo-low tide, tapos ngayon hapon. Kaya eto guys, hindi ko na patatagalin kayo. Pumunta na tayo sa laot para manghuli ng ating paeng na gagamitin sa ating pangkakawel. Ito mga guys, bali mangunguhan na tayo ng paeng ngayon. Ang ginagamit natin paeng dito yung sinasabing umang sa Laguna. Then kasama ko si Kuya Camille, si ate, tsaka yung asawa ko. Alas 4 na ng hapon kaya pa-low tide na yung dagat. Susubukan natin manghuli ng isda tsaka mangunguha tayo mga shell. Napakalinaw ng tubig dito, ang ganda dito. Mel, may nakuha ka na. Patingin nga. Oh, ito yung gagamitin natin paeng guys. Yan. Tapos babasagin natin siya, kukunin natin yung laman. At ito, tinulungan na tayo ni Ate Gege sa pagkuha ng ating paeng. Tapos katulong din natin yung asawa ko para mas marami tayong makuhang paeng. May nakuha na pala kaming ilang piraso dito. Kaya dali na natin siya sa balsa tapos basagin na rin natin. Hayak. Sige. Sige ako mala ron. Ito guys, medyo malaki-laki yung nakuha naming shell kaya medyo malaki din yung laman. Matagal-tagal na rin namin itong gagamitin guys kasi hihimay-himayin lang namin yan kapag ilalagay na sa sima ng ating kawel. Yung isa. Lisa, basagin mo yan. Yung balsa kasi nakala. Parang walang laman man. Walang laman. Kahit hapon na dito guys, mainit pa rin sa balat yung sikat ng araw. Kaya ito, nangunguha pa rin kami ng shell kasi kukonti pa daw yung mga paing namin. So guys, may nakuha na naman tayong bagong paeng oh. Dudurugin lang natin. Dapat madami para hindi nauubos yung paeng natin kasi yung iba nakakain na ng isda tapos hindi naman natin nauhuli. Tapos may nakuha kami dito oh. Sarap to guys, nilalaga lang nila to, masarap. Ang tawag pala dito nila ay ranga-ranga. Hindi ko alam kung ano yung salitang yan, basta ranga-ranga daw. Tapos dito ito yung starfish na kulay blue. Ayaw kong kapitan guys, nadidiri kasi ako parang tingin ko isa yung linta, ganon. So guys, another one na naman. Yeah, mukhang makakaraos sa panghapunan. Sana all. Tapos, so guys, ang laki ng laman oh. Tingin. Lumabas na yung Anong tinatanggal mo? yung kanyang mga ano. Tinatanggal yung mga kamay. So, maya guys, manghuhuli na tayo ng isda. Kukunti pa kasi yung paing natin eh. Mga guys, may ilang piraso na tayong paing dito. Tapos ngayon, pupunta na tayo dun sa huhulihan natin ng isda. Medyo mabagal yung usad ng balsa namin mga guys. Gawa ng masyadong malakas yung alon. Masyadong malalaki yung alon kaya nahihirapan kaming magsagawa ng balsa. Pero okay lang kasi taga video lang naman ako. Mga guys, may ipapakita ko sa inyo. Bali sa susunod na video ko kasi
ito yung iba-vlog ko. Ito yung tinatawag natin na seaweeds. Ang tawag kasi nila dito tambalang, pero sa atin seaweeds ang tawag dito. Ayan siya guys, yung may mga nakalutang na styrofoam, plastic bottle, para palatandaan kung nasan yung mga tanim. Nakalubog lang to sa tubig mga guys. Hindi ko kasi malapitan, medyo malayo yung balsa natin. Kaya kami, langat mo ngayon isa, titignan lang natin. Ito mga guys, silipin natin kung anong klase niya. Medyo kakaiba pagtatanim nito, kaya sa susunod na vlog ko papakita ko na lang sa inyo. Pumutol Camel. Angat mo Mil, angat mo. Ayan siya mga guys, ganyan yung itsura niya. Putol kang kapiraso. Yan. Ito pala yun mga guys, oh. Ayan yun. Balik sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung proseso ng pagtatanim nito. Tapos ginagawa daw tong jelly ace, sinelas, or marami pang iba. Siguro sa susunod na vlog ko, aalamin natin kung ano ba yung ginagawa talaga dito. Ayun guys, yung nakabangka sa harapan natin, nag-harvest na siya ng seaweeds. Tapos kinating niya, tapos ibabalik niya na ulit dun sa taniman. Sinubukan namin manghuli ng isda dito mga guys, kaso wala kami nahuli. Dahil medyo mababaw kasi yung tubig dito, medyo mababaw, kaya lilipat tayo sa medyo malalim-lalim. May isda dito kaso maliliit. Dun sa bandang malalim kasi medyo malalaki isda dun. Guys, ito na pala yung taniman nila ng seaweeds. Ang dami nila guys, oh. Simula dyan, tapos hanggang dun sa dulo. Ayun guys, may mga bangka sa dulo, mga nakuha rin ng seaweeds yun. Ayan guys, kung mapapansin nyo, maraming plastic bottle na nakalutang. Tapos guys, eto, tignan nyo to guys. Yung seaweeds nila dito, medyo makapal na. Tapos ginagawa nila, kinukuha nila yan, tinatanggal dyan sa pagkakatali. Sa susunod guys, tsaka ko na sasabihin lahat. Nandito na tayo guys sa medyo malalim na pwesto. Ang hirap mag video kasi silaw na silaw sa araw. Tapos ito guys, sinubukan namin, ito yung unang hagis namin, mukhang nakachamba agad. Lapitan natin. Mukhang makakarami tayo dito guys, kasi doon sa unang pwesto natin medyo mababaw, tapos wala tayong mahuli doon. Kaya dito sa mas malalim, isang hagis pa lang, parang nakachamba. Totoo yan. Bola lang yan. Shoutout nga pala sa mga taga Villaroca dyan. Shoutout sa inyong lahat, shoutout sa lahat ng taga San Juan. Nandito tayo ngayon sa San Jose Occidental, Mindoro. Yun, 1-0. Ito yung nahuli nating isda. Tignan natin kung ano itsura nito. Ayaw magpakuha. Yan. Ito siya guys. Hindi ko kilala tong isdan to, pero masarap at sariwan-sariwa. Yan. So guys, may nahuli ulit tayo. Mukhang swerte ah. Patingin, patingin. Anong tawag sa una nating nahuli? Tawag daw doon sa una nating nahuli, mangungutang. Tapos ito guys, ito yung pandalwa nating nahuli, oh. Yan siya. Mukhang galit na galit. Ang tawag naman daw dito ay magbabayad. 2-0. Minsan lang tayo makabaligo sa ganitong dagat guys, sobrang alat, kaya titikman natin yung tubig dito. Marami pala talaga, sobrang alat. Gago! Ito guys, sa pangatlong pagkakataon, titignan natin kung may mahuhuli si Bayaw. Ayan, parang hinihigit niya. Bah, may nahuli mga guys. Hindi natin alam kung anong itsura na ito, pero yan guys, lumalaban pa. Yung ibang isda kasi dito minsan nangangagat. Mukhang makakachamba tayo ngayon, mukhang marami-rami mahuhuli ah. Mga isang balde, Kuya Camil, kaya? Hindi daw kaya.
Yan. Lagyan mo na dito, baka yan ay mahulog. So guys, yan na. Oh, diba? Wow. So guys, ito yung pantatlo. Silipin na natin. Grabe. Iba na naman yung style nito guys. Ah. Ang sarap. Wow! Tatlo na sila guys, ayan oh. Tapos meron pa tayo ditong 3 pirasong shell. Tapos ito guys, iahagis na ulit yung ating kawel. Try ulit natin kung may mahuhuli. Ito guys, ang kapal na ng seaweeds oh. Sobrang kapal na, ayaw nilang ikating na to. Pinababayaan na. Yan guys oh, dapat to kinakating nila, pinaghihiwa-hiwalay na. Ay ewan bakit umabot na ng ganito kakapal to. Yan guys, ang dami oh. Malaki-laki pera na yan. Ito guys, nandito naman kami ngayon sa batuhan. Unti-unti na kasing nagsisimulang bumabaw yung tubig dito. Kaya ito, lumalabas na rin yung ilang pirasong bato. Naglalakad-lakad lang sila kasi meron silang shell na nakikita. Time check tayo mga guys. Ang oras pala natin ngayon ay 5:44. Bari nagsisimula na rin dumilim kaya uuwi na kami. Naubos na rin yung aming paeng guys. Pero may nahuli naman kaming ilang piraso. Tapos may nakuha na rin kami na ilang pirasong shell. Eto guys, pabalik na kami sa islang pinanggalingan namin kanina. At eto na rin yung kalawakan ng pinaghulihan natin ng ating isda. Inabot na kami ng dilim sa pagbabalsa bago makauwi. Eto pala yung huli natin guys. Medyo marami-raming shell yung nakuha natin. Tapos yung sinasabi nga nilang ranga-ranga, tsaka yung maliliit na shell. Bali nilalaga lang nila yan guys. Pero masarap yan kapag nilaga. Tapos meron din kaming ilang pirasong isda. Parang mga 6 na piraso. Ayan guys, madabi-dabi ninyan. O kaya panghapunan, lalong-lalo na pampulutan. Guys, dito ko na pala tatapusin yung video natin. Kung nagustuhan nyo guys, pakishare ng ating video para mapanood din ng iba at magkaroon sila ng idea kung ano ba yung estado ng buhay dito sa Occidental Mindoro. So guys, muli ang inyong lingkod, Kuya Ilo. Bye-bye!